Mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. So, mga kaibigan, there's this issue about impeachment. Merong nag-file before ng impeachment against Sara Duterte. Pero hindi po nanaig yung impeachment na yun dahil merong 1-year ban. In December of 2024, 3 impeachment complaints were filed against the VP over accusations of violating the Constitution, corruption, betrayal of public trust, and other high crimes. Kasi may rules na pag nakapile ka na, you cannot file it anymore. And can be done only once a year. In the case of Supreme Court, parang dinismiss yun, no, na unconstitutional. The Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings, but any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. So pag may mag-file ulit, antayin yung 1 year sa February. Then, another obstacle na titingnan, pwede bang i-proceed yung pangalawang impeachment kay February na pending naman yung motion for reconsideration sa Supreme Court. Ngayon, may information, meron ding nag-file ng motion for reconsideration. Ibig sabihin, pakiusapan, motion, na ulitin yung desisyon. So, anong implication nito? Nasa Supreme Court pa. So, pag may pending, anong gagawin? Antayin muna, i-resolve muna yung motion for reconsideration. The other one, meron din nag-file ng kaso against President BBM, Ferdinand Marcos Jr. Dahil din sa mga maraming issue. Number 1, yung paghuli daw kay President Trudy. Then, yung budget. So, maraming niraise doon sa complaint. Anong effect nito? May mga sa Bisaya pa na yung mihong na napoy kaso kang Vice President. So, doon ka bo, Presidente, Vice President. Karon kung impeach na ito ng duha, wala na tayo Presidente, wala na tayo Vice. Kasi may bilin kana mga samuka na po, sila na po yung magdumala. Now, my personal take dito is this one. Ituloy yung ginagawa ni Senator Lacson. Kaya naglabas ako ng isang statement sa Facebook. Ituloy yun, okay yun. Marinig ng sambayan ng Pilipino, nakikita ng mga tao na ongoing yung flood investigation. Marami ding findings na lumabas doon. On the other hand, sa dami-daming mga sinasabing ghost project, ang sabi ng Department of Justice, merong mga ilan na identify nila na siguradong ghost project. The other ay nasa ombudsman na. Ibig sabihin, i-resolve ng Department of Justice kung meron ba talagang grounds, then ipapadala sa ombudsman. Then yung ombudsman, magpapile ng kaso sa Sandigan Bayan. Yung Sandigan Bayan naman, mag-i-issue ng warrant of arrest. Kaya si Senator Bong Revilla nag-surrender. Meron namang iba nagtatago. Hindi lang si Senator Bong Revilla, pati yung mga nasa custody ng Senado, dinampot ng NBI. Yung mga taga Bulacan, dinala na sila. Kasi may warrant of arrest nga. So, ibig sabihin, gumagalaw. And pagdating sa Sandigan Bayan, may mga possibility dyan. Madismiss yung kaso dahil kulang ang ebidensya. Ngayon, pinag-uusapan yung coordinates, no? Kasi yung coordinates, makikita mo yan sa satellite kung saan bandang area. Pag i-zoom mo yan, pag binaba mo, makikita mo yung linyada. Parang survey ng lupa ba? Merong north, east, west, ganon. Isang issue na diniscuss kahapon ni Senator Lacson sa Senado, yung maling impormasyon na binigay sa Presidente. Siyempre, pagpunta mo, pagkita mong ghost project, kasi mali yung area na binigay mo, di ba? Niloko niya si Pangulo. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects. So, what is important? Tumatakbo yung kaso. And I think this is a good start. But, isang inihingi ng tao, bago lang, merong ghost project sa Mindanao. I think in Region 10. Meron ng project, Misamis ba yun? May project, terminal, bayad na, pero walang project, walang nakita. So, in short, meron pa rin yan. Then, sa Davao Occidental, meron, sinali din yung kaso. Binisita nila Vince Dizon. Marami din nagsasabi, how about yung Ilocos, lugar ng presidente? So, pwedeng tingnan din yun. Baka sa sunod, tingnan na nila. Natapos na yung Bulacan. How about Bicol? Yung sa area mismo ni Saldico. How about Leyte? Yung mga ganon. Para walang pili. Kasi, babalik lang ang kumpiyansa ng gobyerno sa gobyerno kung credible yung mga ginagawa. Again, balikan natin yung justice, walang pinipili.
lahat ng pangyayari, Duterte, Davao, Duterte, wala na si Presidente, malayo na po yung dating Presidente. Si Vice President Sara po, busy-busy. Si Mayor Baste ay busy po dito sa lungsod ng Davao. So, yung pamilya ay busy na rin po sa to take care their father. Ang bula na sa atin na ngayon, wala na kahit kanino. Anyway, darating naman yung eleksyon. Now, itong impeachment, nakakatawa. Ngayon, kung sige tayong away, mag-i-eleksyon na naman, 2 or 3 years, mag-i-eleksyon ng barangay. Pagkatapos ng barangay, local na naman, national. Yung economy natin, walang tumitingin. Bumabagsak, nagmamahal yung mga bilihin, yung mga sweldo ng tao, yung kuryente, yung tubig. Yun yung hinahanap ng sambayan ng Pilipino. Yung pera, ano nangyari sa pera? Well, ayusin talaga ng katotohanan. It should be carried with sincerity and honesty. Pag sinabing wala nang insertion, wala nang insertion. Masaya din ako dahil yung social media ay napakalakas. May mga nagsusumbong. I think this is a good sign of democracy. Kailangan natin yan sa demokrasya na merong magsasabi sa government, then yung government ay gagalaw to respond accordingly. Yun po yung demokrasya. Kung hindi demokrasya ang pag-uusapan natin, ang atin lang ay anong gusto nating masusunod, wala na pong demokrasya yun. At ayaw ng Pilipino yon. Impeachment, for me, hindi na po kailangan yan. Para sa akin, kailangan natin magkaisa, magtulungan. Judiciary, handle it. Nandyan yung justice system. Nandyan yung prosecution, yung ombudsman, Department of Justice. Nandyan yung Senado in aid of legislation. Okay na yun. Diyan na, banatan tayo dyan, then file ang case. Walang favor. Lahat pareho, pantay-pantay ang treatment. Not because dahil distrito ng nasa opisyal ng gobyerno, hindi natin bibisitahan or hindi natin imbestigahan. Hindi. Dapat from Region 1 hanggang sa dulo ng Pilipinas, suyuri natin, alamin natin kung anong mga nangyayari. Hanggat sa muli, this is Councilor Danny Dayanghirang. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. God bless Philippines. See you next time. A political analyst, Danny Dayanghirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayanghirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.